Nakakalaya pa ba si tatay? Dapat ang tanong mo ay kung wala bang utak ang mga taga-ICC. Matalino ba ang ICC? Ewan ko ba doon? Para kasing hindi naman sila gumagalaw, wala naman matibay na ebidensya. Halina at manood ulit tayo ng balita at bibigyan ng reaction at opinion ni Kuya Deng. Play mo na yan, mahal naming master. Okay mga kapatid, maraming salamat sa intro. Yan. Eto na, galing po ito sa ating Pinas News Insider na may title ICC Good News. Sabi ng ganon. FPRRD, uuwi na? Ayan, sabi ng ganon. Patanong to ha, patanong. Uuwi na ba o hindi pa? Palasyo sobrang pahiya kay Marcoleta. Alan, pati si Alan. Kaufman, Aimee, BP Sara, Jinggoy. Yan, patungkol po dyan ang ating mga panonoodin. Makikibalita po tayo at bibigyan natin yan ng reaksyon at opinyon. Kaya kung ready na kayo mga kapatid, simulan na natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, maraming salamat Fiber ni Juan. I-play na po natin ito. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Yes. Ang tiyo man ay balitang, sadyang kahit kailan, hindi talaga mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Naman. Mukhang makakamit na ng dating Pangulong Duterte ang hustisya ang Oo. nasa likod ng di umano'y iligal na pag-aresto upang dalhin sa The Hague, Netherlands at mahatulan sa dayuhang hukuman ay sadyang hindi na mapipigilan pang lalabas na ang buong katotohanan dahil mismong ang Senado na at ang ilang Yon. mga senador ang kikilos Nice one. at gagalaw na mismo. Alam nyo kasi, nandoon na si Tatay Digong, pero yung paghahain nila ng mga ebidensya, hindi ho gumagalaw. So hindi naman, parang hindi nila main target talaga yung magkaroon o maipanalo yung gusto nilang gawin kay Tatay Digong. Ang pinakamatinding ginawa po nila, pumirme si Tatay Digong doon ng matagal. Kumbaga, nakakaabala po yung ginawa nila. Hindi pa man sila nananalo o hindi pa man natatalo, talo pa rin tayo kasi nga si Tatay Digong nandoon eh. Yun ang pinaka nakakainis dahil hindi naman, parang wala naman tayong nakikitang gumagalaw yung batas eh. Wala nga tayong nakikitang update kung meron na silang mga naihain ng mga ebidensya na magpasa hanggang ngayon. Parang ang hirap naman nilang magdala ng ebidensya. Tapos si Tatay Digong natin nandoon, paano kung wala talagang kasalanan? Hindi nila kayang patunayan, di nakaabala sila kay Tatay Digong. Yun ang sinasabi ko. Walang kasalanan pero ilang buwan na nandoon, pinagdusahan kahit hindi niya kasalanan. Diba ang pangit pakinggan? Tuloy tayo ha. Para magkaalaman na at para agarang makauwi na sa bansang Pilipinas ang dating Pangulong Duterte Yeah. at Senator Alan Peter Cayetano. Binasag na ang katahimikan at tahasang nagsalita na at kinumpirmang isa sa magpapauwi mula sa ilang mga senador na tila nanawagan sa Senado sa agarang pagpapauwi sa Pilipinas ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Yan. Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming Yes. channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification Nasa bell description para yan. mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Alright. At ito na nga mga kababayan, narito ang kumpirmado at malaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan, lalong-lalo na sa lahat ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte. Matapos ang ilang araw at buwan na paghihintay ay mukhang makakalaya na di umano sa wakas mula sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulong Duterte dahil mula sa Senado at sa ilang senador na mismo nanggaling ang kumpirmadong balita na siyang gigimbal sa lahat ng Ayun. nasa likod ng di umano'y iligal at sapilitang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Alam naman ho natin, kitang-kita naman ho natin yung ginawa nila Torre at kung sino-sino pa. Balita ko pa nga, ang pinakatalagang nag-utos niyan, si First Lady. Hindi ko pinatotohanan, pero yun yung narinig ho natin. No, wala naman tayong ebidensya dyan eh. Sino ho ba talaga ang may pakana? No? Ang nakakaalam niyan sa tingin ko, sila Torre, sila Madam Lisa, si PBBM, si
Basta yung mga nakaupong may ayaw po kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Ang hula ko lang sa sarili ko, opinion ko, si Madam Lisa. Kasi nga po, nai-involve siya doon sa US, no? Kaya parang dinivert na lang muna. Ito na lang muna. Ulihin niyo yan. Yun lang ho ang pagkakaalam ko, ha? Ayon pa sa nilabas na balita online, house arrest para kay Rodrigo Duterte. Hinihiling ng senador. Nanawagan si Senator Alan Peter Cayetano sa pamahalaan na hilingin sa International Criminal Court ICC ang pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi nga ni Marcoleta, mas maganda kung sa Pilipinas na lang idiretso iuwi. Para at least sa Pilipinas, kapiling niya yung mga mahal niya sa buhay. Sa bagay, nadadalaw naman, pero iba pa rin kasi talaga pag nasa Pilipinas ka. At ipasailalim ito sa house arrest habang hinihintay ang paglilitis. Sa inihaing resolusyon ni Cayetano, nakasaad na dapat payagan ang pansamantalang paglaya ng 80 taong gulang na si Duterte batay sa humanitarian ground. Dapat aniyang bigyan ng karapatang ipalagay na inosente ang dating Pangulo hanggang napatunayang siya ay may sala batay na rin sa batas ng Pilipinas at maging international. Isa sa mga mungkahi ng resolusyon ay ang makipag-ugnayan sa ICC upang ilipat si Duterte sa Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands at doon siya ilagay sa ilalim ng isang uri ng house arrest, modified house arrest o anumang kaayusang angkop ayon sa desisyon ng korte. Kailangan aniyang sundin sa kaayusang ito ang anumang kondisyon na maaring ipataw ng pre-trial chamber tulad ng mga limitasyon sa paggalaw, pananatili sa isang partikular na tirahan, pagbabawal makipag-ugnayan sa mga biktima o saksi, at pagsunod sa mga paanyaya ng korte. Binanggit din sa resolusyon ang mga lumalalang kalusugan ni Duterte na inuugnay sa kanyang katandaan at matagal na pag-iisa. Babala nito, maaaring lubhang maapektuhan ang kanyang pisikal at emosyonal na kalagayan kung mananatili siya sa kulungan. Nanawagan din ito ng habag at kagyat na aksyon na nagsasaad na ang pagbibigay kay Duterte ng pagkakataong makasama ang pamilya at mga kaibigan sa kanyang mga huling taon ay isang simpleng anyo ng dangal. At ang pagkakait dito ay isang uri ng kawalan ng katarungan. 4 na buwan nang nasa kustodiya ng ICC si Duterte matapos siyang arestuhin ng Interpol noong March 11, 2025. Pagbalik mula Hong Kong, inaresto siya based sa isang ICC arrest warrant dahil sa kasong crimes against humanity at agad dinala sa The Hague, Netherlands kung saan siya kasalukuyang nakakulong. End quote. Eto na. May mga naghahain kasi ng panukala ngayon Ayan na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte daw po, dahil sa marami nangangambay. Ano ba talagang tunay niyang kalagayan? Ang sabi nung ni Mrs. Zimmerman, butot balat. Mukhang mahina. Ano ha? Kaya ang sinusulong daw po ngayon ni Senador Alan Cayetano ay Tuloy-tuloy na natin, i-house mga arrest kapatid, na lamang daw po ang Pangulong Duterte. Pero ito pala, house arrest ng embahada natin doon sa Netherlands. Sa Netherlands. Para daw po makita talaga at masubaybayan ang tunay na kalagayan ng Pangulong Rodrigo Duterte, Sen. May pasilidad ba naman doon? O, yun na nga po ang tinatanong din natin. Kung ako ang tatanungin mo, iuwi na lang sa Pilipinas, dito ano talaga. Oho. Di ba? E di sususugan ko yung resolution ni Senator Cayetano. Opo. I-grant siya ng temporary release, pero dito na sa ating bansa kahit na hindi na tayo member. Di ba? Apo, pwede ba? Kasi parang ayaw din pumayag ata ng ICC sa lahat ng request natin para sa dating Pangulong Duterte. Parang hindi nila... Yun nga yung hindi ko maintindihan dyan sa ICC na yan eh. Oho. Si Pangulong Duterte, dinimanda nyo pa lang. Opo. Hindi pa naman guilty yung tao eh. Kaya ako medyo... Siyempre, nagkagasta-agasta, pumunta ako rin. Ang layong nun. Hindi naman ako pupunta sa ganung lugar na napakalayo. Isipin mo. 16 na oras kang nasa aeroplano. Ayaw ko pa naman yung hindi ka naman hindi ako nakakatulog sa aeroplano. Gusto mo matulog eh. 12, sa Dubai ka muna yan, di ba? Pagdating mo sa Dubai, may 2 oras ka pang pakuya-kuya ko ito eh. Hindi ka pa naman layover. Di 2 hours na layover. Tapos 6 na oras. Tapos 6 na oras na naman. Pagdating mo doon, Amsterdam yun eh. Hindi naman The Hague ka. Sasakay ka na naman ng siguro 1 oras bago ka makarating sa The Hague. Isipin mo sakripisyo yun. Ang buong akala ko man lang, makita ko man lang sana yung tao. Hindi man lang ako napagbigyan eh.
Kaya nga tinatanong ko, ito ba talagang tunay na korte na sinasabi pa naman, International Criminal Court? Ba't naman hindi mo payagan kung sino man yung nakikiusap sa'yo na mabisita man lang? Dito naman sa atin, hindi ganun eh. Opo. Di ba? Opo. Anyway. Isang tanong na lang siguro. Ano pa? Sige. Totoo po ba na kayo ay magiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Parang yellow ribbon ang binibigay sa... Red ribbon. Kakanta tayo na tayo, yellow ribbon, round in old oak tree. Kasi, Kailangan ba may ribbon? Ha? Hindi, kasi yun ata. Yun ang lumabas eh. Mga balita. Ang nag-announce ata niya si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Sen, para ikinukonsidera na kayo ay manguna doon sa Senate Blue Ribbon Committee. O kung ibibigay sa akin yun, tatanggapin natin. Okay Pero naman. ang gusto ko rin, ay hindi makakasagabal doon sa gusto ko talagang ibaba ang kuryente. Yun naman ang palagi ko sinasabi. Bagay, At sinabi ko rin naman sa kanila, pagtulungan natin. Opo. Ito'y naipangako ko naman. At kahit naman sino sa inyo siguro, gusto nyo rin naman, matulungan natin ang ating mga kababayan. Totoo po, Sen. Kesa naman sa magsuntukan pa tayo, mas maganda na yung mag-usap-usap na lang tayo. Bagay, Sen, 24 na naman kayo, maraming committee. Hindi ba pwedeng Blue Ribbon Committee na, Committee on Energy pa? Di ba? Kasi nga may mga kanya-kanya silang kinukonsider pa eh. O, sabi naman nila, kung hindi mo man makuha ito, pwede naman din kasi pwede ka mag-create ng subcommittee. Kung talagang gusto mong pag nag-create ka ng subcommittee, ikaw talaga ang didinig sa sarili mong panukalang batas. Walang kukontra sa'yo. Kasi subcommittee niyo po, ganun pala yun. O basta walang kukontra sa akin, sige, walang problema. Kahit hindi ko makuha niya, pero wag niyong kukontrahin. Kasi pag kinontra niyo ako, sabi ko lang. Hindi kasi, Di ba? kasi ang nagsisentimiento na raw ata yung grupo naman nila MIGS. Sabi, 24 na nga lang kami. Paraan niya kami. Mukhang hindi pa mabibigyan ng committee. Hindi naman pwede yun. Alam mo, yung committee, 43. Opo 24 lang kami. Hindi ba lamang, may dalawa sa inyo, may tatlo. Pwede ba naman hindi ka mabibigyan sa dami, no? Tsaka meron pa mga ibang oversight doon. Hindi naman yung standing committee, siguro 43, siguro yung oversight, mga 15. Nako, isang tambak pa pala. Ako naman, kung basta yung gusto ko lang mangyari talaga, kaya nga yung kuryente, kailangan unahin natin yan. Sabi ko sa kanila. Lalo ngayon, Sen, marami nang naniningil sa inyo na akala, aywan ko lang, iba dyan, bash, sabi na iba ang motibo na paano ba akala nila nung mahalal kayong senador, agad-agad bababa ng 2,000 piso. Libre agad yung 2,000 piso. Hindi po ganun ang proseso. Ikaw naman, nagpapapaniwala ka naman to. Ayun na nga po. Paliwanag mo sa kanila na idadaan po natin sa batas yan. Kaya nga po nakikiusap sa mga kasama niya ngayon pa lang, huwag na po kayong kukontra, samahan po ninyo ako, di ba? Pagtulungan natin sapagkat ang mabibiyayaan po natin dito, mga kababayan natin. Yan, Hindi naman po pwede sinabi ko yun pagkat ngayon mangyayari na. Hindi po ganun. Akala nila, Isa batas po natin. Akala nila, nanalo kayo, hindi agad magbabayad 2,000 piso na kuryente. Hindi po ganun. May proseso po dapat sundin. Nakita naman po ninyo, dami pong, yung angis rin ang kamo na sinabi 20 pesos, wala naman nangyari, di ba? Hanggang ngayon, tatapos na. Anyway, tapos na tayo. Wala tayong oras. Naku, ang bilis ng panahon. Sen, salamat po na marami sa inyo. Salamat din po sa ating mga kababayang walang kasawa-sawa na talagang sumusubaybay sa atin sapagkat inaakala nila na nabibigyan natin ng kaukulang impormasyon at kaalaman na nagagamit po nila sa ating pang-araw-araw na